Ang ganda mga kababayan ng result ng pasyal-pasyal ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Germany at saka sa Czech Republic, sa Prague. Pagitan niya, Mr. Maravillas. Diba? On the first day pa lang po ng kanyang official visit sa Germany, nakasecure agad yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng worth $4 billion na investment deals or equivalent sa 220 billion pesos na investment para po dito sa ating bansa. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito pa mga kababayan, yung mga additional. Yung Lufthansa po ay magtatayo po ng 8 billion pesos na airport hangar po sa Clark. Kayaan niya, Mr. Maravillas, nagngingit-ngit si Mautix. Inggit na inggit yung mga Duterte, mga kababayan. Hindi niya kasi ito nagawa. Wala siyang ganyan, mga kababayan. Yung lahat ng panahon niya, naubos sa tukang-tukang. EJK. Wala siyang ganito na naiuwi. Inaaway niya yung mga leaders ng mundo other than si Xi Jinping. Si Xi Jinping, mga kababayan, na may masamang intensyon sa ating bansa, sa ating territory, yun ang barkada niya. Yung mga leaders ng mundo, pati nga yung Santo Papa, pinagmumura. Inaaway, mga kababayan. Paano tayong mabiyayaan dito sa ating bansa? Yun ang diferensya po. Kaya po, iwas tayo sa mga leaders pong palaway at laging nagtatantrums. Wala tayo gano. Wala tayong mapapalang mabuti, mga kababayan, sa ganyang uri ng mga leader. Ito pa, nandun na siya sa Czech Republic. Sabi dito sa balita ng Manila Times, Philippines, Czech Republic, Inc. Joint Communique on OFW Protection. Ganyan, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat lang kabutihan ng ating mga mamamayang Filipino at ng ekonomiya ng bansa at ng national security ng Pilipinas ang lahat ng nasa isipan niya. Hindi tulad ng iba dyan, ang iniisip po, lusubin yung palasyo. Gusto ng lusobin yung Palasyo Malacanang. Hindi makapag-intay, mga kababayan, ng 2028. Gusto nang i-take over. Pero despite ng mga masasamang salita, mga kababayan, na binibitawan ng dating Pangulong Digong laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na napakabait, nagpaabot pa rin siya ng magandang mensahe. May birthday greetings pa po. May pa-birthday greetings pa po. Yung ating Pangulo kay Pinta King. Ayan po, tinanong ng media, ng kasama niyang reporters po, doon sa Prague. Mamaya iparinig ko sa inyo kung anong sinasabi niya rito po. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills dito sa Albay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking, bumili ng plane tickets dito po sa amin. Pati sa hotel po, nagbo-booking po kami. May Paymaya po kami, may bayad center na rin dito sa aming office.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pumatao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan at mga pains. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ayos na ayos anya Mr. Maravillas. So, unahin muna natin itong mensahe, pa-birthday message ni President Bongbong Marcos kay Finta King. Kita ninyo yung kabutiang loob ng ating Pangulo. Kahit ayaw po tantanan ng dating Pangulong Digong, sinisiraan almost on a daily basis mga kababayan ng kanyang mga minions. At kahit si Inday Sara mga kababayan, pumunta doon sa rally po sa Liwasang Bonifacio na nananawagan sa pag-re-resign ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa po tinatanggal ni PBBM si Inday. You see? Sabi nga ng mga netizens, bakit niyan di pa sinisibak ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Si Inday, sekretary ng DepEd, kinaladkad pa po yung kanyang departamento. Mismong sa message niya, nakikiisa siya daw doon sa mga nagrarally defending Pacquiao na may mga kasong sexual abuse sa Amerika. At pati dito, under investigation ng Senado. In fact, mga kababayan, hanggang ngayon na lang ang plaso sa kanya ng Senado to appear sa investigasyon po ng Senate Committee on Women. Pag hindi po, tutugisin na siya po ng ating mga authorities, ng mga pulis. So other than sexual abuse, may kaso pang human trafficking. You just imagine mga kababayan, yun ang dinidefend ni Inday, sekretary ng DepEd, kinaladkad pa yung kanyang departamento. So ano na lang ang iisipin ng ating mga mag-aaral? O diba? Pero napakabait ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sabi nga ng mga netizens, tinatraidor na siya. O diba? Imagine, pupunta ka doon sa pagtitipo na nananawagan para sa kanyang resignation at gustong iloklok siya mismo bilang successor ng Pangulo. Pero tingnan ninyo mga kababayan, maganda pa rin po ang mensahe ng ating Pangulong BBM. BBM. Kay dating Pangulong Digong, may pa-birthday message pa po. Pakinggan po ninyo ito na pinablish ng Star, Philippine Star. Magbe-birthday po si President Duterte sa March 28. Meron po ba kayong birthday wish or message for your predecessor, sir? Well, yes. We will, of course, wish him a happy birthday and many happy returns. At talaga namang, that is, tayo mga Pilipino, ginagalang natin yung mga very important occasions na ganyan. Like I told you before, that is, although there is an official greeting from the office of the president, there will also be a greeting personal. Ko namang kilala si PRRD. So, like I've told you many times before, hindi ako na member personal. Para
Sa akin, madali, hindi naman madali, pero nahihiwalay ko yung trabaho at saka yung personal. So, I don't see a problem there. Ganon ka-professional, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-iwalay niya yung personal at yung trabaho. At very statesman siya po. Hindi siya pikon. Kita ninyo kung ano ang pagkakaiba ng pagkatao ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon kay Finta King na pag nakabatak siguro minsan bumabait, pero pag nakabatak siguro ng alam nyo na, talaga pong tinutubuan ng matindi po ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Parang dragon, mga kababayan. Paano naman na niya, Mr. Maravillas, hindi parang dragon? Ang barkada niyang bansa, ang simbolo dragon, China. Ang spiritual advisor, si Pacquiao. Anong asahan mo niya sa magiging resulta ng pagkatao? Di ba niya, Mr. Maravillas, may kasabihan, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Di ba? At doon nga po, mga kababayan, sa Liwasang Bonifacio Prayer Rally, may pagbabanta galing po sa dating Pangulong Mau Diggs. Ayan po, yung sinabi niya, this is a veiled threat, mga kababayan. Sabi niya, respect the military at police. We don't want a bloody confrontation. Hindi pa ngayon, pero darating din tayo dyan. Former President Duterte telling the crowd at the ongoing SMNI Prayer Rally at Liwasang Bonifacio. Di ba malinaw? Mga kababayan, it is a veiled threat. Iwasan daw yung confrontation sa mga pulis at militar. Kasi ayaw nila ng bloody confrontation. Hindi pa anya ngayon. Pero darating anya tayo dyan. Di ba malinaw? Na may plano sila, mga kababayan, na madugo na confrontation in the future. Pero ngayon, hindi pa sila gagalaw kasi wala man pong support galing sa ating mga mamamayang Filipino, kundi sa kanilang mga minions lang, yung mga taga Finta Kingdom lang po. At kukunti sila doon sa Liwasang Bonifacio. Wala silang support sa military, wala silang support galing sa mga malalaking religious organizations, lalo na po sa Catholic Church. Wala silang support galing sa iba-ibang mga sektor at mga militant organizations kalaban nila. Di ba? Wala silang support galing sa academe. Sino man magsusupport sa ganong ugali ng mga tao? Kaya hindi man po sila gumagalaw pa. Pero ang objective malinaw po, maglunsad ng another people power. Asa pa kayo na magkakaroon kayo ng suporta galing sa mga mamamayang Filipino? Kaya butata sila, mga kababayan. Nag-attempt sana sila noong isang araw nang pumunta si Inday sa prayer rally. Kaya lang bigo sila. May panawagan si Inday doon. Nandito ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat, pantay-pantay. Pagtrato ng gobyerno sa lahat ng tao. Gusto nila ng pantay na pagtrato kay Pacquiao. Yung ginagawa nila, hindi pantay na pagtrato. Kasi nga po, mas pinapaboran nila yung alleged abuser kaysa sa mga biktima. What? Kaya sabi nga po ni Risa Ontiveros, nagtatakaan niya ako kung bakit dinidipinsahan ng mga Duterte si Apollo Kibuloy. Imbes na ang sakluluan po yung mga alleged victims, sinasakluluan po yung alleged abuser po. Pakinggan natin itong statement ni Risa Ontiveros, mga kababayan. Kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni VP Duterte, lalong magtataka ang tao. Siguro ako nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakasiseryoso at mabibigat
na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Mga batang pinilit ni Kibuloy maglimos, mga OFW na kinuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya, nawalan pa ng bahay, ang katulad ni Miss Renita dahil di na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit na ginagahasa alang-alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pangbubuli sa China. So walang maka redirect or walang pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Kibuloy kahit yung pagsalita nilang dalawa. At tuloy, dahil nandun si Duterte, di lalong maalala ng mga tao, yung bagong administrator ng mga pagmamay-ari ni Kibuloy. So lalong naging mas klaro pa na intertwined talaga ang fortunes nilang dalawa. Kasi kung ikaw, may pagmamay-ari ka, mag-appoint ka ng administrator, ibig sabihin, hindi mo na kayang i-administer ng sarili mo. And syempre, hindi mo ipapasa kamay sa kahit sino na lang. Somebody na may alam at may malasakit din sa mga pagmamay-ari mo. Sa malinaw po, mga kababayan, yun ang sabi doon sa press con sa publish, mga kababayan ng Philippine Star ni Risa Ontiveros. Lumalabas niya doon na intertwined yung yaman ni Pacquiao at saka ni Maudi X. Tama nga naman, mga kababayan, kasi inappoint as administrator ni Pacquiao si Digong. Laloan niya, Mr. Maravillas, nagduda yung mga mamamayang Filipino. Talagang nakakaduda-duda, mga kababayan. Pero po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi nagpapaapekto sa ganito mga negativities. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtrabaho. Doon, mga kababayan, sa working visit niya sa Germany at saka sa Czech Republic. O nandun na siya, mga kababayan, sa Czech Republic. Sabi diyan sa kanyang post, "Our friendship with the Czech Republic, much like Jose Rizal's band with Ferdinand Blumentritt, it's built on common ideals in mutual respect. President Peter Fabel and I explored ways to strengthen this alliance further, focusing on jobs for Filipinos and educational exchanges to enrich the lives of our youth." So, edukasyon naman yung focus niya, mga kababayan, para sa ating mga mag-aaral ang inaayos ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa Czech Republic. Kasi po, yung kanyang education secretary, wala man pong napakinabangan yung mga mag-aaral. Nandun sa rally para patalsikin yung ating Pangulo. Rally ng mga anti-Marcos. So, ina-assume na lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga dapat na reforma, innovations sa sektor ng ating edukasyon. Yan po yung ating Pangulong Bongbong with First Lady Lisa Marcos. Diba nakakatuwa, nakaka-proud? Sige lang po ang trabaho ng ating Pangulo, katabi si Martin Romualdez. Diba? Ayan po. Sabi dito sa Manila Bulletin, President Ferdinand Marcos Jr. and Czech Republic President Peter Fabel witnessed the signing of an employment agreement on labor on Thursday, March 14. Sige lang po ang trabaho niya para mapaganda ang buhay ng mga kababayan nating Filipinos. Patsal-patsal daw, sabi ni Digong. Sige lang daw ang pasarap sa buhay. Gusto niyang sumarap ang buhay ng mga Filipino. Hindi ito para sa kanyang sarili kasi dati nang masarap ang buhay ng Pangulo. Di ba?
Mayaman sila, pwede silang magpasyal-pasyal kahit saan nila gusto at sa personal na gastos. Mayaman sila. Pero bakit ito ginagawa pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng First Lady? Gusto niya gumanda rin yung buhay ng mga mamamayang Filipino, hindi lang yung sila. Di ba? Si Inday, ano yung ginagawa po? Ito si Inday, nasa rally ng mga grupong gustong patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. At ang pinag-uusapan doon, mga kababayan, ito sabi dito, Duterte tandem possible in 2028 elections. Now is the chance that a father and daughter hold power and become president and vice president, sabi po ni Sal Panelo. Ito yan ang kinakampanya na nila. Kaaga-aga mga kababayan, 4 years pa ang 2028 elections. Yun na yung kinakampanya ni Panelo doon sa Liwasang Bonifacio. Lahat pang sarili, mga kababayan. Habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez, kanda kuba na sa pagtatrabaho mga kababayan para maiangat ang pamumuhay ng ating mga mamamayang Filipino at mapalakas ang ating external defense. Hindi tayo basta lamunin ng kanilang barkadang si Xi Jinping. Di ba? So, balikan natin mga kababayan yung mga magagandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pasyal-pasyal, sabi ng dating Pangulong Digong, sa ibang bansa, ito po yung result, Lufthansa to build 8 billion Clark Airport hangar. Yan po, Lufthansa Technic Philippines, LTP has conveyed its plans to construct a second hangar at the Clark International Airport, valued at 8 billion pesos or 150 million US dollars to enhance its aircraft maintenance, repair, and overhaul operations in potential partnership with Maharlika Investment Corporation or MIC. Pinagtatawanan nila yung Maharlika Investment Fund. Ito na po, slowly but surely tinatrabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung kanyang pagsasakripisyo, kanyang pagpapagal, may resulta na po. Ito, 8 billion, 150 million US dollars na Clark Airport hangar. So sabi dyan, based on the statement released by the Department of Trade and Industry, it stated that LTP is also mulling a potential partnership with MIC o Maharlika Investment Corporation for the planned Clark Airport hangar project. Initial discussions are already underway with Maharlika Funds President and CEO Rafael Consing Jr. The investment was discussed during a meeting with the Philippine delegation in Germany led by President Ferdinand R. Marcos, LTP President Chief Executive Officer Elmar Latter, and DTI Secretary Alfredo E. Pascual. Ganon mga kababayan ang magaling na presidente, kaya masyadong na-insecure si Maudigs. Sige po ang panggulo. Para isabotahe siguro yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos at pinag-iintensyonan yung palasyo na lusubin. Payag kayo 31 million plus na mga bumoto sa ating Pangulo. So sabi dyan, the proposed second hangar by LTP in the country will cover a 2-hectare lot in Clark Airport. The project is expected to complement LTP's existing 23-hectare technical base and hangar at the Ninoy Aquino International Airport in Manila. So, laking tulong sa progress ng ating bansa at sa employment ng ating mga mamamayang Pilipino. Itong mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa Philippine Czech Republic Inc. Joint Communique on OFW's protection of the rights and welfare. President Marcos made the announcement during the joint press conference with President Peter Fabel at the Prague Castle on Thursday. I took note of the Czech Republic's announcement that it has increased its quota
for Filipino workers from 5,500 per year from January 2024 to 10,000. More than double po, almost double, 10,300 per year starting May 2024, sabi po ng ating Pangulo. Sabi dyan, but just before this press conference, President Fabel and I witnessed the signing of the joint communique to establish a labor consultation mechanism between the Philippines, Department of Migrant Workers, and Czech Ministry of Labor and Social Affairs. As of December 31, 2023, the number of estimated Filipinos in the country is 7,026 based on data from Czech Ministry of Interior. They are in the processing industry, automotive, repairs of appliances, manufacturing, information technology, communications, real estate, health, wellness, and household service work. Nakita ninyo yung strategy na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Habang inaayos niya yung economy ng ating bansa, nag-invite siya ng mga investors po para mag-create ng jobs, mga kababayan. But of course, it will take time para isaayos po yung ating economy. At this time, sinasabayan niyang pakikipag-usap sa mga leaders ng mundo, ng mga bansa, na habang dinedevelop yung ating economy, yung ating mga walang trabaho na mga kababayang Filipino ay tinutulungan niya na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa tulad ng Czech Republic. So, na-double po yung allocation para sa atin. From 5,500 per year to 10,300. So, laking tulong po sa ating mga kababayang walang trabaho. Tama po? Ganon ang pinagkakaabalahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, the First Lady, Speaker Martin Romualdez, tapos yung whole delegation ng ating gobyerno, hindi yung paninira ni Maudigs na sige lang ang pasyal-pasyal, inggit lang kayo kasi hindi ninyo ito nagawa nung panahon ninyo. Tokang EJK lang yung focus ninyo. Ayan tuloy. Nasadla kayo sa mga problema. Pagkatapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nung nasa Germany yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. highlighted the significant changes that the Philippine government has introduced in the campaign against illegal drugs under his administration. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, no repeat niya of bloody drug war. Yan ang sabi niya. Philippine President Ferdinand Marcos reiterated the Philippines' stance against the International Criminal Court's jurisdiction in the country. Pinotiksyonan pa rin niya, mga kababayan, si Maudigs. Hindi nagbabago yung kanyang posisyon. Pero wala na niya na mangyayaring drug war na bloody tulad ng nangyari noon. In a meeting with the German Chancellor Olaf Scholz, Marcos explains the rationale for his decision after the former asked about the drug situation in the Philippines. Sabi ng ating Pangulo, we have actually completely changed the concept of anti-drug campaign. Marcos told the Scholz, apparently referring to the way his predecessor, former President Rodrigo Duterte, conducted the bloody anti-drug war that resulted in the deaths of about 7,000 persons according to the official government records. Nakita ninyo, hindi po vindictive yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung iba-ibang politiko, iba-ibang Pangulo po, siniraan ng siniraan yung past administration. May narinig kayong ganon sa mga official visits ng ating Pangulong Bongbong? Hindi siya tulad ni Linlen. Si Linlen, iba siniraan ng siniraan si Digong sa United Nations? Walang ganong ugali po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dinifend pa si Digong. Habang dito po sa Liwasang Bonifacio, pinagbabantaan yung ating Pangulo. Nakita ninyo ang pagkakaiba ng pagkatao po ng dalawang leader. Milya-milya po ang pagkakaiba.
Diba? Langit lupa po ang pagkakaiba ng pagkatao nila. Yung isa, mula yata sa ilalim ng lupa. Iniluwa mula sa ilalim ng lupa. Kulang na lang anya, Mr. Maravilla. Sabihin mong galing sa impyerno. Habang ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hulog ng langit sa mga mamamayang Filipino na nagkaroon tayo ng napakabait, matalino at mapagmahal sa mga mamamayang Filipinong leader ng ating bansa. Di po ba? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.